Sa ibang balita, nilinaw ng MMDA na bahagi ng kanilang adaptive signaling system ang pag-alis ng countdown timer sa mga traffic light. Nakiusap naman ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan na makiisa at lumipat sa bagong sistema para higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga motorista at para sa mas epektibong pamamahala ng daloy ng trapiko. Si Bernard Ferrer sa Sentro Balita Live. Bernard. Ryan, hindi trap kundi bahagi ng pagpapabuti ng kaligtasan ng mga motorista ang pag-alis sa mga traffic light na may timer. Kasunod yan, nagpagpapatupad ng MMDA ng adaptive signaling system sa mga pangunahing daan sa Metro Manila. Sa sampulong balitaan, binigyan diin ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi patibong sa mga motorista ang pag-alis ng countdown timer sa mga traffic light, kundi bahagi ito ng pagpapatupad ng adaptive signaling system para sa mas epesyenteng pamamahala ng trapiko. Ayon kay Chairman Artes, ang bagong sistema ay naglalayong itaas ang antas ng kaligtasan ng mga motorista at gawing mas epektibo ang daloy ng trapiko. Imbis na umabante tayo, papaliktad ng MMDA. Hindi po. In fact, yan nga po yung ginagawa na sa ibang bansa, including Singapore, na first world country, na mas disiplinado yung kanilang mga kababayan. Simula noong 2022, sinimula ng MMDA ang pagtatanggal ng mga countdown timer sa ilang intersection upang bigyan daan ang paggamit ng adaptive traffic signal system. Sa ilalim ng sistemang ito, otomatikong ina-adjust ang tagal ng ilaw batay sa aktual na sitwasyon ng trapiko, dahilan kung bakit hindi naangkop ang mga countdown timer. Magbiblink o magpapatay sindi ng 5 beses ang berdeng ilaw bilang babala bago ito magpalit ng dilaw na ilaw na tatagal ng 3 segundo at tuluyang magiging pula bilang hudyat ng paghinto. Sa kasalukuyan, gumagamit ang MMDA ng loop detector upang sukatin ang dami ng mga sakyan, ngunit nakatakdang gumamit ng video detector sa susunod na taon para sa mas maayos na monitoring. Nakikipag-ugnay na rin ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtanggal ng mga traffic light na may timer. Ang ganitong hakbang ay ipinatupad na rin sa mga bansang tulad ng Cyprus, Vietnam at Singapore. Samantala, inihayag ni Chairman Artes na lalagyan na ng CCTV camera ang ilang pribadong paaralan sa San Juan at Quezon City na malapit sa mga pangunahing lansangan bilang bahagi ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kabilang sa mga paaralang ito ang De La Salle Green Hills sa San Juan, St. Pedro Poveda College, Miriam College at Ateneo de Manila University sa Quezon City. Bagamat aalisin na mga traffic enforcers sa paligid ng mga paaralang ito, nilinaw ni Chairman Artes na magtatalaga pa rin ang mga personnel upang pamahalaan ang daloy ng trapiko sa kabuang kalsada. Papayagan muna ng MMDA ang paggamit ng isang lane ng kalsada para sa papasok sa mga paaralan. Ngunit pag-uusapan ang kanilang traffic management plan upang matiyak ang kaayusan ng pick-up at drop-off ng mga estudyante. Ipatutupad ng MMDA ang 30-second rule para sa mas mabilis na daloy sa harap ng mga paaralan. Bilang karagdagang solusyon, irerekomenda ng MMDA na magkaroon ng sariling school bus service sa mga paaralan upang mabawasan ang paggamit ng mga pribadong sasakyan sa paghahatid at pagsundo ng mga mag-aaral. Maglalagay rin ng MMDA ng malinaw na signages sa paligid ng mga paaralan upang gabayan ng mga motorista sa mga pinatutupad na traffic scheme. Ryan, huminto na ang ulan dito sa Quezon Avenue pero yung daloy naman mga sakyan ay maayos pa rin sa magkabilang linya ng nasabing kalsada. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.